may mga katotohanang ibinabaon sa ilalim ng magarbong balat kayo ngang pamilya. At kapag ang pansariling interes na ang nasagi, ang tunay na kulay ng mataong kadugo mo raw ay lilitaw sa pinakahubat at pinakamalupit na paraan. Umiyak at naghihisterya ang biyenan ko, nakalugmok sa sahig ng sala, habang humahagulgol na ibinabalitang naiwala raw niya ang set ng 24 karat na gintong alahas ko na nakakahalaga ng halos 2 milyong piso matapos siyang dumalo sa isang kasalan. Nakatayo lang sa tabi niya ang asawa kong si Thomas. Kalmadong pinapatahan ang kanyang ina at sinabing, "Teresa, pamilya tayo. Nawala na, anong magagawa natin? Palampasin mo na lang." Hindi nila inaasahan ang magiging reaksyon ko. Kalmado akong humigop ng saa, tinitigan ng diretso ang mamatang nag-inarte ng aking biyenan, at mahinahong sumagot, "Okay lang po yan, ma. Mapekang alahas lang naman po yon nagawa sa tanso. Kung nawala, bibilhan ko po kayo ng 10 set pa." Sa mismong sandaling iyon, namutla ang muhangang biyenan kong si Aling Carmen, halos maubusan siya ng dugo. Sumigaw siya ng pakalakas-lakas. Nanlaki ang mamata na tila luluwa sa kanyang muha. "Pinatay mo ako." Ang perpektong dula-dulaan ng kanilang pamilya ay formal ko nang winasak mula sa segundong iyon. Ang malaking ancestral house na iyon ay matatagpuan sa isang kilalang subdivision sa Quezon City. Sa labas, palaging sarado ang malalaking gate, mukhang marangya at tahimik. Sa paningin ng ibang tao, napakapalat ko raw dahil nakapangasawa ako ngang isang Thomas, isang admin manager, at naging manugang ng isang kilalang pamilya sa Maynila na may malaking bahay. Noong nga unang araw ng pagsasama namin, naniwala rin ako sa inosenteng ilusyong iyon. Ako si Teresa, isang marketing director para sa isang multinational company sa BGC. Ang buwan ng sahod ko ay umaabot sa higit 150,000 pesos, 3 beses na mas malaki kaysa sa inuwing pera ni Thomas. Ngunit sa bahay na ito, ang perang kinikita ko ay hindi kailanman binigyan ng halaga kumpara sa titulo ng kanilang disenteng pamilya na laging ipinagmamalaki ni Aling Carmen. Naalala ko pa ang araw ngaming kasal, 3 taon na ang nakalilipas. Ang mamagulang ko ay manegosyante ng kape at palay sa Batangas. Hindi man sila mga bilyonaryo, mahal na mahal nila ang kanilang bunsong anak. Ibinuhos nila ang kanilang ipon para iregalo sa akin ang isang buong set ng purong 24 karat na ginto, makapal na kwintas, mga pulseras at hikaw. Nang mismong ang nanay ko ang magsuot ng mabibigat na gintong iyon sa lik ko sa harap ng lahat ng bisita, napasinghap ang buong reception. Ngunit ang tinging tumatak sa isip ko ay hindi ang pahangangam nga bisita, kundi ang nga mata ni Aling Carmen. Hindi maalis ang tingin niya sa kumikinang na mga ginto. Isang matalim, matakaw, at nagkikwentang tingin na mabilis niyang itinago sa likod ng kanyang pilit na ngiti. Mula sa araw na iyon, ang maginto kong iyon ay naging tinik, o mas tamang sabihin, isang masarap na putahe na palaging inaasam-asam na lapain ngang kanilang pamilya. "Teresa, iha, hindi ligtas na itago mo lang yang ginto sa kwarto niyo. Maraming akyat bahay ngayon. Ibigay mo na sa akin yan, itatago ko sa vault sa kwarto ko para sigurado. Itatago ko lang naman para sa inyo, hindi ko naman kukunin." Paulit-ulit na sinasabi ni Aling Carmen, sa unang taon ko bilang manugang. Sinasabi niya iyon sa malambing na tono, pero ang mamata niya ay nakatutok sa digital vault sa kwarto namin. Nasa mundo ako ang korporasyon at negosyo. Tinuruan akong karanasan na kapag ang pera ay napunta sa bulsa ng iba, nag-iba na itong pangalan. Kapag ang ginto ay napunta sa vault ng biyenan, parang bula itong maglalaho. Lagi akong gumagawa ng dahilan. "Nakuma, wag na po. Ligtas naman po sa vault namin ni Thomas." Saka madalas ko po kasing isinusuot yan kapag may magala dinner ang kumpanya. Nakakahiya naman po kung labas-pasok ako sa kwarto niyo para lang kunin. Sus, napakadamot naman ng batang ito, parang laging nakakapit sa yaman. Biyenan mo ako, hindi ibang tao. Kapag pumasok ka sa bahay na to, ang ari-arian ay para sa lahat. Kung ganyan ka kasakim, paano magiging mapayapa ang pamilyang ito? Hindi na itinako ni Aling Carmen ang kanyang inis. Nagsimula na siyang makparinak at maktaray tuwing hapunan. Ang nakakasakal na hangin sa bahay na ito ay hindi nakmumula sa malalaking away, kundi sa panlalamig, mga masasakit na parinik, at ang duwag na pagsang-ayon ni Thomas. Ang lalaking inakala kong magiging sandigan ko ay nakpakita ngang tunay na anyo bilang isang mama's boy. Tuwing nagbibitiweng masasakit na salita si Aling Carmen, nakayuko lang si Thomas sa pakain. O mas malala, ako pa ang sisisihin. "Tama si Mama, Teresa. Bakit ba yakap-yakap mo yang ginto na yan? Mama ko yan, kung itatago niya, hindi naman mawawala. Wala kang tiwala sa pamilya ko, napaka-oa mo minsan." Tiningnan ko si Thomas.
pakiramdam ko ay may nakabara sa lalamunan ko. Ako pa ang OA. Ang gasto sa bahay na 80,000 pesos buwan-buwan ay galing sa bulsa ko, kuryente, tubig, groceries, kahit ang allowance ni Kevin. Si Kevin, ang 25 anyos na kapatid ni Thomas na walang ginawa kundi matulog hanggang tanghali at humingi ng panggimik sa gabi. Lahat ng ito ay galing sa pawis at dugo ko. Pero hindi pa rin sila nakuntento. Gusto pa nilang agawin ang huling yaman na pinahirapan at inipon ng mamagulang ko para sa akin. Ang pagtitiis ko sa loob ng 3 taon ay hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil palagi kong pinapaalalahanan ang sarili ko na ang pagpapasensya ay nagdadala ng kapayapaan. Gusto kong panatilihin ang ilusyon ng isang buong pamilya para sa magiging anak ko balang araw. Ngunit kahit gusto mong tumahimik, patuloy kang hahampasin ng hangin. Kapag ang kasakiman ng tao ay kinunsinti, nagiging isa itong butas na walang hangganan. Nga 2 linggo na ang nakalilipas, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging labis na maalaga si Aling Carmen. Namalengke siya at nagluto ng mapaborito kong ulam gaya ng sinigang na baboy, at nagtitimpla pa ng juice na inilalagay niya sa study table ko. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpatayo ang mga balahibo ko. Negosyante ako. Alam ko ang pinakapangunahing prinsipyo sa mundo. Walang nagbibigay ng walang kapalit. At kapag ang taong galit sa iyo ay biglang naging mabait, siguradong may inihahanda siyang bitak. Teresa, ngayong weekend, may malaking kasal ang panganayng tita mo sa Pampanga. Maraming dadalo na mapolitiko at negosyante. Kailangan maayos ang suot ko para naman mapanatili ko ang reputasyon ng pamilya natin. Ang problema, luma na ang naalahas ko, pagtatawanan lang ako ng kamag-anak natin. Tumigil ako sa pag-type sa laptop ko at nilingon ko si Aling Carmen na nakatayo sa pinto. Nakangiti siya. Isang ngiti na kitang-kita ko ang kaplastikan sa bawat kurba ng mukha niya. Baka pwede kong hiramin yung set ng ginto mo na bigay ng parents mo? Isuswat ko lang ang 1 o 2 araw para may pakmalaki naman ako sa kanila. Pagkatapos ng kasal, isasauli ko agad. Mabait ka namang manugang. Siguradong hindi mo ipakakait to sa biyenan mo, di ba? Tinitigan ko siya sa mamata. Sa sandaling iyon, nakita ko ang sukdulang kakapalan ng mukha niya. Ang nagintong nakakahalaga ng halos 2 milyong piso ay hinihiram niya na parang humihiram lang ng barya sa tindahan. Ginagamit niya ang reputasyon ng pamilya at utang na loob para ipitin ako. Kung tatanggi ako, mag-iiskandalo siya at tatawagin akong madamot at walang kwentang manugang. Kung ibibigay ko, alam kong hindi ko na kailanman makikita ang mga gintong iyon. Lumabas si Thomas mula sa banyo. Nagpupunas ang buhok, narinig ang sinabi ang nanay niya at agad na sumingit, tila isang artistang kabisado na ang script. O nga, Teresa, ipahiram mo na kay mama. Maraming bisita sa kasal. Kapag suot ni mama yung ginto mo, siguradong pupuriin kanila na ang bait mong manugang. Kung nakatago lang yan sa fault, hindi naman yan mangingitlog. Ipahiram mo lang ilang araw, wala namang mawawala. Pinanut ko ang mag-ina na nagtutulungan sa kanilang dula-dulaan. Nagsimulang kumulo ang galit sa dibdib ko, pero agad ko itong pinigilan. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kapag nakipag-away ako ngayon, ako ang magiging kontrabida sa kwento nila. Huminga ako ng malalim, at gumawang mukhang nag-alangan. Naku, ma, pamana po kasi yun ng mga magulang ko. Sobrang ingat ko po dun. Pag-iisipan ko po muna. Sus, parang national treasure naman kung itrato mo yung ginto mo. Sige, pag-isipan mo. Sabado ako alis, kaya dapat bayarnes may bigay mo na sa akin. Sinasabi ko na sa iyo para makapahanda ka. Sabay talikot at lumabas ang kwarto, nag-iwan ang nakakapasong irap. Umiling lang si Thomas na kunwari dismayado sa akin at nahiga na sa kama para mag-cellphone. Tahimik akong nakaupo sa kwarto. Nag-isip at pinagtakpi-takpi ang pangyayari. Bakit pilit niyang hinihiram ang ginto ngayon? Ang isang kasal sa probinsya ay hindi nangangailangan ng ganun karaming ginto para lang magyabang. Isa pa. Napansin ko nitong manakaraang araw na si Kevin, ang kapatid ni Thomas, ay palaging may patagong kausap sa telepono sa pasilyo. Ilang beses ko silang nahuling nagtatalo ni Aling Carmen sa kusina, at narinig ko ang nasalitang sanglatira, 5,6. At online zabong. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ko. Kailangan nilang ang pera, at ang mga ginto ko ang nakita nilang salbabida. Kung ibibigay ko ang ginto, siguradong hindi na ito babalik, at gagawa sila ng libu-libong dahilan na nakaw, nalaglag, o mag-iskandalo para makatakas sa obligasyon. Ngumiti ako, isang matalim na ngiti. Gusto niyong ginto ko? Pues, ipapakita ko sa inyo na ang ginto ay nakakasilaw, ngunit maaari rin itong maging lubit na sasakal sa mga taong sakim. Kinaumagahan, habang lunch break sa opisina,
hindi ako kumain. Sa halip, nagmaneho ako papunta sa Ongpin Street sa Binondo, ang sikat na kalyeeng maalahas. Gamit ang mata ng isang eksperto, nagpagawa ako sa isang platero ng isang set ng kwintas, pulseras, at hikaw na gawa sa tanso ngunit idinip sa 24 karat na ginto. Ang disenyo at bigat ay eksaktong kopya ng tunay kong ginto. Napakagaling nga platero roon. Nang ilagay ang peking set sa isang pulang velvet box sa ilalim ng ilaw, sobrang kinang nito at mabigat, walang pinakaiba sa tunay na ginto. Kung hindi gagamitan ng apoy o espesyal na makina, ang ordinaryong matalalo na ang ngamatang nabulag ng kasakiman tulad ni Aling Charmen ay hinding-hindi ito mapapansin. Inuwi ko ang peking ginto, palihim na binuksan ang vault. Kinuha ko ang tunay na ginto, binalot ng maayos sa itim na tela, nagtungo sa isang bangko sa Makati, at umupa ang safety deposit box para doon itago. Pagkatapos, inilagay ko ang pulang velvet box na naglalaman ng peking ginto sa vault namin ni Thomas. Perpekto na ang lahat. Nakalatag na ang bitag. Hinihintay na lang na kusang pumasok ang nasakim. Piyanas na kapi, kaya na pa usapin. Pagkatapos na hapunay, ay naupo si Aling Carmen sa sofa. Uminom na kape na katiti sa akin. Ano na, Teresa? Bukas na ang luwas ko papampanga. Naihanda mo na ba ang ginto ko? O itatago mo na naman? Sinasabi ko sa'yo, kapag napahiya ako sa mga kamag-anak natin bukas, huwag mo akong sisisihin na masama akong biyenan. Yumuko ako, nakpanggap na labak sa loob ko, dahan-dahang pumasok sa kwarto, binuksan ang vault at inilabas ang pulang velvet box. Ipinatong ko ito sa glass table sa harap niya. Sinadya kong pangingigin ang kamay ko para mas maging makatotohanan ang dula-dulaan. Heto po ma, ingatan niyo po sana ng mabuti. Malaki po ang halaga nito, nag-aalala po ako. Pagkatapos po ang kasal, ibalik niyo po agad sa akin ha. Kapag nalaman ng magulang ko sa Batangas na pinapahiram ko ang ginto, magagalit po sila. Sinunggaban ni Aling Charmen ang kahon na parang isang hayop na nakakita ng biktima. Nagliwanag ang mamata niya. Hinaplos ng kanyang mga kamay, ang kumikinang na mga kwintas at pulseras, at ang ngiti niya ay umabot hanggang tainga. Hindi niya pinansin ang mga bilin ko. Sumagot lang siya para may masabi. Naku, ang dami mong inaalala. May magsusundo sa aking fan bukas, hindi yan mawawala. At lagi mo nalang ginagamit ang mamagulang mo para takutin ako Nagpapahiram ka lang sa biyenan mo, parang ibinibigay mo na sa magnanakaw. Sige na, maklaipit ka na doon sa kusina para may taho ko na to at makapa ako bukas. Tumawa si Thomas sa tabi niya at tinapik ako sa balikat. Nakita mo na, sabi ko sa'yo ibigay mo lang kay mama. Kapag masaya si mama, mapayapa ang pamilya. Good job, asawa ko. Tumalikot ako pabalik sa kusina. Itinatago ang isang mapang-uyam na ngiti. Mapayapang pamilya. Bukas, sasabog ang pamilyang ito, at ako ang magsisindi ang mitsa. Sabado ang umaga, bihis na bihis si Aling Charmen, nakasuot ng kumikinang na peking ginto salig at braso palabas ng get, animoy isang reyna. Si Kevin, ang kapatid ni Thomas, ay aligagang binubuhat ang bengang ina. Nakatayo ako sa balkonahe sa second floor, pinapanood ang sinasakyan nilang grab na papalayo. Sa puso ko, walang kaba, kundi kapayapaan at pag-abang. Linggo ng hapon, gaya ng inaasahan, dumating na ang bagyo. Pabalyang bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok si Aling Charmen, gulo-gulo ang buhok, lukot ang magarbong damit, at basang-basa ang luha ang muha. Nawala ang kanyang pagiging reyna kahapon. Dumiretso siya sa sala, bumaksak sa sahig, at umiyak ng napakalakas. Diyos ko po, Thomas, tulungan mo si mama, ayoko na mabuhay. Si Thomas na nanunot ng basketball ay nagulat, nabitawan ang remote at patakbong inalalayan ang kanyang ina. Ma, anong nangyari? May gulo ba sa kasal? Bakit kayo umiyak ng ganyan? Bumaba rin si Kevin mula sa itaas, kunwari ay gulat na gulat pero pasimpleng sumusulyap sa akin. Lumabas ako mula sa kusina, nakahalo kip-kip, nakasandal samba pinto, at kalmadong pinapanood ang palabas nila. Teresa, Thomas, ang laking kasalanan ko. Kahapon pagkatapos ng kasal, sumakay ako ng bus pauwi. Nang bumaba ako para mag-cheer sa bus stop sa Dao, may humablot ng bag ko. Nandun yung naginto mo, Teresa, nakuha lahat, wala na. Humagulgol siya habang pinahahampas ang sahig. Ang galing umarta. Kung hindi ko lang alam ang toto, baka naniwala na ako. Namutla si Thomas nang marinig na nawala ang milyong halagang ginto. Lumingon siya sa akin, nautal. Nawala. Nawala ang maginto ni Teresa? Ma,
paano mo ba itinago yon at ganun lang kadaling nanakaw? Hinubat ko kasi para hindi sagabal habang bumibiyahe. Hindi ko alam na sinusundan na pala ako nga magnanakaw. Matanda na ako, hindi ko na sila nahabol. Nagreport na ako sa pulis, pero malabo na raw mahanap. Gusto ko na lang mamatay. Wala akong pera pambayad sa asawa mo. Huminga ng malalim si Thomas, pilit kinakalma ang sarili. Inalalayan niya ang inapaupo sa sofa at lumingon sa akin, ang kanyang nga mata ay nagpapakita ang labis na kawalang hiyaan at pagtatakip. Lumapit siya sa akin, inawakan ang kamay ko, at nagsimulang mag-lecture. Teresa, narinig mo naman si Mama. Biktima lang din siya. Ninakawan siya. Hindi niya sinadyang iwala. Nawala na ang ginto. Huwag ka nang mag-iskandalo para hindi na ma-stress si Mama. High blood pa naman siya. Pamilya tayo. Kumikita ka naman ng malaki. Isipin mo na lang na minalas tayo ngayon. Huwag mo nang pabayaran kay Mama, wala siyang pera. Tumayo ako ng tuwid at binawi ang kamay ko mula sa maruming pagkakahawak ni Thomas. Tiningnan ko si Aling Charmen na nagtatakip ng mukha habang umiiyak, pero pasimpleng sumisilip sa pagitan ng madaliri para makita ang reaksyon ko. Hindi sumikip ang dibdib ko, hindi nanigas ang dugo ko. Bahkus, nakaramdam akong labis na kaligayahan. Ang pekeng drama nila nga pagnanakao ay napakababangang kalidad. Dahan-dahan akong naglakat papunta sa coffee table. Kumuhang tasa, at tahimik na nagbuhos ng mainit na tsaa. Ang bango ng tsaa ay umaling-awngaw. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa tasa sa gitna ng tensyonadong paligid ay nakpalala sa kabangang nga taong may itinatagong kasalanan. Humigop akong inilapak ang tasa sa mesa na lumikhang klak na tunog, at tinitigan ng diretso si Aling Carmen. Ma, hindi niyo na po kailangang magdrama at maghampas ng ulo ng ganyan. Kung nawala, di nawala. Para namang milyones yun. Bibilhan ko pa po kayo ng 10 set nun bukas kung gusto niyo. Ang sinabi ko ay nagpatigil kina Thomas, Kevin, at Aling Charmen. Nakatitik sila sa akin, hindi maintindihan kung bakit ang isang manugang na nawalan ng malaking kayamanan ay napakakalmado at walang pakialam. Tumigil sa pagiyak si Aling Charmen, nalilito ang mukha. Totoo ba? Yang sinasabi mo, hindi mo ako pagbabayarin. Gulat niyang tanong. Napakabait mo talagang manugang. Sabi ko na nga ba maintindihan mo ako Ngumiti ako ng nakakaloko. Ang matatalim kong mata ay nakpalipat-lipat mula kay Aling Charmen, kay Thomas, at tumigil kay Kevin. Dahan-dahan at mariin kong binikas ang bawat salita. Opo, hindi ko kayo pagbabayarin. Dahil ang set na dinala ninyo ay gawa lang po sa tanso na binalutan ng kulay ginto. Ma, nabibili lang yun sa ongpin ng 15,000 pesos. Ang totoong ginto, nasa safety deposit box ng bangko ko pa noong nakaraang linggo. Bakit ko panghihinayangan ang pekeng alahas? Biglang nanlamig ang buong sala. Silang tatlo ay nakanganga at hindi makagalaw. Ang mukha ni Aling Charmen ay naging dilaw, naging puti, at biglang naging kasing pula ang kamatis. Nanlaki ang nga mata niya, namula ang nga ugat. Ang pinahalong gulat, takot, at galit ay lumihang isang nakakakilabot na ekspresyon sa mukha niya. Si Kevin na kanina patahimik ay umatras ng isang hakbang, nanginginig ang mangga binti, at nautal. Papaka? Paka yung gintong yun? Hay hindi pwede? Nakahalukip-kip akong nakatingin sa kanila mula ulo hanggang paa. Negosyante ako. Akala niyo ba ganun ako katanga para ibigay ang lahat ng pinahirapan ko sa taong nagpupumilit na humiram lang para daw sa kasal? Ma, kung totumang ninakawan kayo, binabati ko kayo, dahil tanso lang ang nanakaw. Pero kung hindi kayo ninakawan at dinala niyo yon sa sanglaan o ibinenta sa mga sindikato para makapera, natatakot ako na ngayon palang magsisimula ang tunay niyong problema. Nang marinig ang salitang sanglaan at sindikato, parang tinamaan ng kidlat si Aling Charmen. Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihingal, dilat na nakatingin sa akin. Ang hubad na katotohanan ay bumasak sa kanyang balat kayong pagiging biktima. Hindi siya ninakawan, dinala niya ang ginto para ipambayad ng utang. At ngayong alam niyang pagkaiyon, alam niyang hindi siya titigilan ng Malawan Sharks, 5,6 sa labas. Hayop ka, niloko mo ako. Binigyan mo ako ng pekeng ginto. Diyos ko po, ipinapahamak mo ako, pinatay mo ako. Teresa, tilim niya ng nakakabingi, hinahampas ang sahig. Hindi na ito pag-iinarte, kundi tunay na desperasyon. Ang sigaw niyang pinatay mo ako, ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, hudyat ng paparating na matinding bagyo. Ang laro ay nagsisimula pa lang, at ako, mula sa pagiging inaaping manugang, ay formal nang humahawak ng baraha sa larong ito ng buhay at kamatayan.
Para maintindihan ng lahat kung bakit ako isang manugang na palaging umiwas sa gulo ay nakagawang maglatak ng ganito kalupit at perpektong bitag, kailangan nating bumalik 3 buwan sa nakaraan. Iyon ang panahong napagtanto ko na ang magarbong bahay na ito sa Quezon City ay isa lamang bulok na kahon, at ang mataong nakatira dito ay malinta na walang kabusugan sa pagsipsip ng dugo. Si Kevin, ang kapatid ni Thomas, ay isang perpektong halimbawa ngang sobrang spoiled na anak. 25 anyos na, matangkad, palaging mabango at nakasuot ng branded na damit pero walang disenteng trabaho. Sa paningin ni Aling Carmen, si Kevin ang kanyang gintong anak na kailangang protektahan. Sa tuwing nag-advise ako na dapat nang magtrabaho si Kevin, agad niya itong pinuputo. Sus, bata pa ang kapatid mo, hayaan mo muna siyang mag-enjoy at matuto sa buhay. Kumikita ka naman ng malaki, suportahan mo na lang muna. Hindi naman tayo naghihirap, bakit ba nagbibilang ka sa bata? Bata? Isang 25 anyos na bata na linggo-linggo ay humihingi sa akin ng 10,000 pesos panggimik sa mga bar sa Begeche at Tomas Morato kasama ang mga kaibigan niya. Nagtiis ako, naisip ko, may kakayahan naman ako. Ituturing ko na lang itong tulong sa pamilya nga asawa ko para walang gulo. Pero walang hangganan ang kasakiman ning tao. Hindi lang sa panggimik tumigil si Kevin. Nalulong siya sa online sabong at online casino, at nagsimulang umutang sa mga loan sharks at 5,6. Isang Biyernes ng hapon, umulan ng malakas. Maagang natapos ang meeting ko, kaya nagmaneho ako pauwi. Karaniwan, nasa opisina pa ako ng ganitong oras para gumawang reports, kaya walang nag-akala na uuwi ako ng 5:00 PM. Hindi nakalok ang main door. Dahan-dahan akong pumasok, sasabihin ko sanang nandito na ako, ngunit ang ingay mula sa kusina ay nagpatigil sa akin. Naktaho ako sa likod ng TV dal, sumilip sa siwang ng sliding door. Ma, kailangan niyo akong iligtas. Tinatakot nila ako na bukas, bubuhusan nila ngang bulok na bagong at pulang pintura yung gate natin. Ang utang ko kasama ngang interes ay umabot na ngang 1.5 million pesos. Ma, sabi nila kapag hindi ako nakabayad, puputulin nila ang kamay ko. Nanginginig at halatang balisa ang boses ni Kevin. Nakaluhot siya sa sahig ng kusina, yakap-yakap ang nabinti ni Aling Carmen. Namumutla si Aling Carmen, pinagahampas ang balikat ng anak niya. Diyos ko po, gusto mo ba akong mamatay? Saan ako kukuha ng 1.5 milyon ngayon? Ang pensyon ko barya lang. Yung ipon ko inubos mo na last year. Yung sahot ng kuya mo nakakarampot, hawak pang ang asawa niya. Saan ko huhukayin yang pera? Tumingala si Kevin, ang mamata niya ay nagpapakita ang desperasyon ngunit may halong kapiliyuhan. Ma, gumawa kayong paraan. Sabihin niyo kay Ate Teresa na kunin yung ipon niya para iligtas ako. Kumikita siyang 200,000 buwan-buwan. Siguradong may milyon yun sa bangko. Utusan niyo siyang magbigay, kundi sira ang pamilya natin. Sira ba ang ulo mo? Negosyante yang si Teresa, alam niya ang bawat sentimo niya. Humingi nga lang akong konting pera nun nagbilang na siya, ngayon pa kayang 1 milyon para iligtas ka? Mag-iskandalo yun at hihiwalayan ang Kuya Thomas mo, paano na ang panggastos natin sa bahay? Hindi natin pwedeng galawin ang pera niya sa bangko. Nakatayo ako sa labas, parang yelo ang dugo ko. Sa mata pa lang ang biyenan ko, isa lang akong ATM machine, isang taong nagpapasan ng gastusin para buhayin ang nga palamunin sa bahay na ito. Tumahimik sandali si Kevin. Nakita kong tumayo siya, bumaba ang boses, naging masamang balak. Kung hindi natin magagalaw ang pera sa bangko, paano yung maginto niya? Yung set ng 24 karat na bigay ng nga magulang niya sa Batangas. Kapag ibinenta natin yun, aabot din ng lakpas 1 milyon. Sapat na yun pambayad sa utang ko, may sobra pa para sa atin. Nakatago yun sa vault sa kwarto nila. Biyenan ka niya, pwede kang gumawa ng rason para hingin sa kanya at kunwari ikaw ang magtatago. Manugang lang siya, baka hindi yun pumalak. Pinigil ko ang hininga ko, sumikip ang dibdib ko sa sakit. Nagbabalak silang nakawin ang huling yamang pinahirapan ko, salop mismo ng sarili kong bahay. Nang marinig ito ni Aling Carmen, mula sa takot, unti-unting nagbago ang mukha niya na tila nag-iisip. Nagliwanag ang mamata niya sa isang kasakimang hindi may tatago. Yung ginto, ungano, tiningnan ko ng mabuti yun nung kasal niyo, purong ginto yun na maganda ang pagkakagawa. Pero napakagaling ni Teresa. Ilang beses ko nang sinubukang kunin yun para itago, palaging umiwas. Paano natin siya mapipilit na kusang ibigay? Gamitin niyo si Kuya Thomas. Nakikinig yun sa inyo. Sabihin niyo kay Kuya na kumbinsihin ang asawa niya, idahilan ang safety o mga akyat bahay. Kung hindi, magpanggap kayo na may dadaluhang kasal, hiramin niyo ang 1 araw.
Kapag nahawakan niyo na, idiretso niyo agad sa sanglaan. Kapag hinanap niya, sabihin niyo ninakaw. Magpapapulis ba naman siya para ipakulong ang biyenan niya? Isang napakasama, malupit, at perpektong plano na nakakapanindig balahibo. Umatras ako, pilit na hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Bumalik ako sa sasakyan ko, isinupsop ang ulo sa manibela at umiyak. Umiyak ako hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil naawa ako sa sarili ko. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Minahal ko si Thomas ng dalisay, pero itinuturing lang nila akong isang tanga na pwedeng samantalahin. Makalipas ang 2 oras, nakatanggap akong nge-text kay Thomas na nakauwi na siya. Pinunasan ko ang ngaluha ko, naglagay niyang lipstick at sinubukang maging kalmado. Pagpasok ko sa bahay, nakahanda na ang hapunan. Nakaupo na sina Thomas, Kevin, at Aling Carmen. Nang makita ako, agad na tumadyo si Aling Carmen na may matamis na ngiti. Naku, ang manugang ko, latte na umuwi. Ipinagluto kita ng paborito mong adobong manok at sinigang. Mahugas ka na ng kamay at kumain na tayo. Nakakapagod ba ang trabaho sa opisina ngayon? Ang payat mo na. Naawa tuloy ako. Tiningnan ko ang pekeng mukha niya, gusto kong masuka. Ang kalupitan na binalot sa matatamis na salita ang pinakanakakatakot na sandata. Habang kumakain, panay ang lagay ni Thomas ng ulam sa plato ko. Umiiwas siya ng tingin sa akin. Alam kong nagsisimula na ang dula-dulaan ng kanilang pamilya at hinihintay na lang nila ang pagkakataong itarak ang huling saksak. Ang buhay ay nagpatuloy sa isang nakakasakal na kaplastikan. Ilang araw pagkatapos nun, sinadya kong mag-overtime at umuwi ng gabi para iwasan sila. Pero ang mangyayari ay mangyayari. Isang gabi and weekend, pagkatapos kong maligo at nagbablower and buhok sa kwarto, pumasok si Thomas. May dala siyang isang buket ng red roses at isang maliit na kahon. Hon, ang sipak mo naman masyado. May maliit na regalo ako para sayo. Alam kong naging busy ako at hindi kita naalagaan ng mabuti. Tiningnan ko ang bulaklak, tapos kay Thomas. Ang puso ko na dati ng puno ang sugat ay lalong nanlamig. Binuksan ko ang kahon. Isa itong murang silver necklace. Si Thomas, isang manager, ay gumamit ng isang mumurahing kwintas para maging pain makuha ang halos 2 milyong pisong halaga ng ginto ko. Nakakatawa. Salamat. Bakit ang sweet mo yata ngayon? May magandang balita ba sa opisina? Umupo si Thomas sa tabi ko, inakap ako sa baywang, naging malambing ang boses niya. Wala naman, naawa lang ako sayo. Ang galing mo, masipag, at inaasikaso mo ang pamilya natin. Palagi kang ang pinupuri ni mama Pagbanggit niya kay mama niya, nagpatuloy siya. Napansin ko parang hindi maganda ang security sa subdivision natin ngayon. Kahapon daw pinasok yung bahay ni Aling Susan sa kanto, nakuha lahat ng pera at alahas. Pinatay ko ang blower at umiwas niyang tingin para itago ang aking pagnisi. Tulad ng plano ni Kevin, nagsisimula na siyang gumanap bilang nag-aalalang asawa. Ah, ganun ba? May mga guard naman tayo nakakapasok pa rin pala sila. Kailangan nating doblehin ang lock ng bahay. Hinawakan ni Thomas ang kamay ko, hinaplos ito. Kahit anong lock gawin mo, walang sinabihan sa magnanakaw ngayon. Ang gagaling na nila, kahit fault kayang-kayang buksan. Nag-alala ako sa ginto mo, nakatago lang dito sa manipis nating fault. Paano kung pasukin tayo at makuha yun? Sayang ang pinahirapan ng parents mo. Nagpanggap akong gulat at nag-alala. Kaya nga anong gagawin natin? Ibigay mo na lang muna kay mama. Yung vault niya sa baba imported, fireproof at burglar-proof pa. Saka nasa ground floor si mama, palagi siyang nasa bahay. Hindi papasukin ng magnanakaw ang kwarto na may tao. Pinakaligtas kung siya ang magtatago. Nanay ko naman siya, nanay mo rin. Wala ka namang dapat ikabahala, di ba? Tinitigan ko ng mabuti ang mga mata ni Thomas. Ang lalaking nakasama kong 3 taon, ang lalaking nangakong poprotektahan ako laban sa lahat, ngayon ay nagiging kakunsaba pa ngang ina at kapatid niya para lokohin ako. Nakaramdam ako ngang matinding pandidiri. Wala nang pagkadismaya, wala nang sakit. Ang natira na lang ay isang nagyayalong pag-isip, pag-isipan ko muna. Pamana kasi yun, nakakahiya naman kung bigla kong ibibigay kay mama. Kapag nalaman ng magulang ko, baka isipin nila hindi ko marunong mag-ingat ng gamit. Agad na nag-iba ang mukha ni Thomas, lumuwag ang yakap niya sa akin, nagalit ang boses niya. Anong pag-iisipan mo pa? Sinabi ko na nga, hindi mo pa rin maintindihan, manugang ka rito, ang ari-arian mo ay ari-arian din ng pamilya. Bakit yakap-yakap mo yung ginto mo? Hindi naman hinihingi ni mama, itatago lang niya.
Kung ganyan ka, ang damot mo. Hindi mo nirespeto ang pamilya ko, nadidismaya ako sa iyo. Pakasabi nun, padabok siyang tumayo. Kumuha ngunan at lumabas para matulog sa sofa. Iniwan akong mag-isa. Nilalok ko ang pintong kwarto. Pagsapit ng hating gabi, kinuha ko ang lahat ng ginto mula sa vault. Ang makwintas, mapulsras na kumikinang. Ito ay mula sa pawis ng tatay ko sa bukid, at mga puyat ng nanay ko sa pamilihan. Hindi sila karapat-dapat na mahawakan kahit isang butil ng alikabok sa gintong ito. Kinaumagahan ng Lunes, nag-half day ako sa trabaho. Binalot ko ang lahat ng ginto at inilagay sa isang itim na backpack. Nakmaneho ako papunta sa isang malaking bangko sa Makati. Umupa ako ng safety deposit box na may pinakamataas na security. Inilagay doon ang ginto, nilok, at itinago ang susi sa isang lihim na bulsa ng wallet ko. Paglabas kong bangko, pakiramdam ko ay nakawala ako sa isang mabigat na pasanin. Ang susunod kong destinasyon ay ang Ongpin Street sa Binondo. Sunod-sunod ang mga tindahan ng alahas doon. Pumasok ako sa isang tindahan na gumagawa ng custom jewelry. Tiningnan ako ang matandang platro sa likod ng kanyang salamin. Mangyari po, kailangan kong isang set ng alahas na gawa sa tanso at nakadip sa 24 karat na ginto. May picture po ako rito. Gusto ko po sana eksaktong-eksakto ang design, sukat, at bigat. Kapag hinawakan, dapat parang totoong ginto. Tiningnan ng matanda ang picture ng ginto ko at tumango. Kaya yan, magaling ang plating technology ngayon. Kung hindi gagamitan apoy o chemicals, ang ordinaryong tao, kahit hawakan o tingnan pa nila, hinding-hindi makakahalata. Magkano po? 15,000 pesos iha. Balikan mo after 3 days. Nagbayad ako ng buo. Ang 3 araw ng pahihintay ay 3 araw na kailangan ko muling magpanggap na sunod-sunurang asawa sa bahay. Panay ang irap sa akin nina Aling Carmen at Kevin. Habang si Thomas ay hindi ako kinikibo, Cold War. Sinusubukan nilang gamitin ang mental pressure para bumigay ako, pero hindi nila alam na sa likod ng pananahimik ko ay isang kutsilyong pinatalim, naghihintay lang ng tamang araw para itarak sa lalamunan ng kasakiman nila. Huwebes ng hapon, dumaan akong Binondo para kunin ang order ko. Nang buksan ng platero ang kahon, kahit ako ay nahulat. Ang makwintas at pulseras ay nagniningning ng husto, kakulay talaga ng 24 karat na ginto. Pahawak ko, ang bigat ng tanso ay ginaya ang pakiramdam ng tunay na ginto ng perpekto. Ngumiti ako ng may pagkabiyani. 15,000 pesos para sa isang magandang dula na sasira sa isang bulok na pamilya na pakamurang halaga. Nang gabing iyon, inuwi ko ang pulang velvet box na naglalaman ng pekang ginto at inilagay ng maayos sa vault ko. Nakalatak na ang chessboard. Nakaposisyon na ang nga piyesa ko. Ngayon, hintayin ko na lang ang susunod na galaw ni Aling Carmen. At gaya ngang inaasahan, hindi na siya makapaghintay. Ang hapunan noong Biyernes ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Panay ang tingin ni Kevin sa relo, balisa at kinakagat ang kuko. Si Thomas naman ay kumakain ng parang robot. Tanging si Aling Carmen lang ang mukhang kalmado, pero nakpalingalinga ang mamata niya. Pagkatapos kumain, habang naglilikpit ako ng plato, tumikhim si Aling Carmen at hinila ang upuan sa gitna ng sala. Teresa, bilisan mo diyan at pumunta ka rito. May mahalaga tayong pag-usapan. Pinunasan ko ang makamay ko at lumabas sa sala, nagpapanggap na naguguluhan. Ano po yun ma? Bakit parang seryoso po yata? Ganito kasi yan. Ngayong linggo, may malaking kasal ang panganay ng tita mo sa Pampanga. Malaking event to, puro big time ang imbitado. Bilang nakatatanda, kailangan kong pumunta doon na maayos ang itsura para sa reputasyon ng pamilya natin, para hindi rin kayo mapahiya ni Thomas. Huminto siya at tiningnan si Thomas. Agad namang sumagot si Thomas. O nga, mapili pa naman sa forma ang nakamag-anak natin doon. Kapag nakitang dugyot si mama, iisipin nila mahina tayong mag-asawa at hindi natin siya inaalagaan. Ang problema, luma na yung maalahas ko. At ibinenta ko na yung iba nung nangailangan ako. Kung pupunta akong walang suot, nakakahiya, patuloy ni Aling Carmen. Naisip ko, yung set ng ginto mo na bigay noong kasal, sayang naman kung nakatago lang sa vault. Ipahiram mo muna sa akin ng ilang araw. Isusuot ko lang para may pagmalaki ako doon. Pagkatapos ng kasal, ibabalik ko rin agad. Mabait ka namang manugang, hindi mo naman siguro hahayaang mapahiya ang biyenan mo, di ba? Napakadulas ngang dila niya, walang kagatol-gatol, parang daang beses na niyang pinraktiches sa harap ng salamin. Nang hihiram ng ginto para sa kasal isang nakakatawa at butas-butas na dahilan, pero hindi ako umangal. Sinadya kong pakunot ang nuko, na kunwaring nag-aalangan. Pinagsiklop ang makamay ko. Naku. Ma,
Yung ginto po na yun ay pinahirapan ng parents ko sa probinsya. Pamana po yun. Ingat na ingat po ako doon. Simula nang ikasal kami, hindi ko pa sinusuot kasi natatakot akong mawala. Baka po kasi malayo pa ang Pampanga, mahirap na sa biyahe, baka may makakita at manakaw. Sus, maknanakaw saan? Susunduin ako ngang fan mula doon papunta sa venue. Matanda na ako pero malinaw pa ang isip ko. Itatago ko muna sa bag ko at doon ko na isusuot pagdating sa reception. Walang makakakuha sa akin nun. Nag-alala ka lang nang wala sa lugar, o baka naman naghihinayang ka at ayaw mong ipahiram sa biyenan mo. Nang makita ni Kevin na nagdadalawang isip ako, tumayo siya. Lumabas ang bastos na pagugali. Ate Teresa, ang weird mo. Ginto lang. Parang national treasure na. Hinihiram lang ni mama para sa reputasyon ng buong bahay natin. Hindi naman nanakawin. Ang damot mo naman. Kevin, wag kang bastos sa ate mo. Sigaw ni Thomas. Nagpapanggap na fair na asawa. Pero may point si Kevin. Teresa, ibigay mo na kay mama. Ilang araw lang naman. Kapag nawala, babayaran kong doble. Okay na? Wag mo nang painitin ang ulo natin dito. Babayaran ang doble? Natawa ako sa isip ko. 50,000 pesos lang ang sahot niya kada buwan. Sarili nga niya hindi niya buhayin ng maayos. Babayaran pa niya ng milyon-milyon. Pero kailangan kong ituloy ang drama. Yumuko ako, kunwari napipilitan hanggang sa mangilit ang luha, at dahan-dahang tumango. Sige po, kung ganyan po ang sabi ninyo at nangako si Thomas, kukunin ko po. Pero ma, pakiingatan po ng mabuti ha. Tumalikot ako papasok ng kwarto. Pagkasara ng pinto, kinuha ko ang pulang velvet box na may pekeng ginto. Pagtingin ko sa kumikinang na tanso, ngumiti ako ng malamig. Nagsimula na ang laro. Dinala ko ang kahon sa sala at ipinatong sa mesa. Sinadya kong pangingigin ang kamay ko nang buksan ko ito. Ang ilaw sa sala ay tumama sa kumikinang ng mga kwintas at pulseras. Sa sandaling iyon, nakita ko ang mamata ni Aling Carmen, Thomas, at Kevin na nagliwanag na parang mga hayop na nakakita ng pagkain. Wow, ang ganda. Iba talaga ang 24 karat na ginto, nakakasilaw. Huwag kang mag-alala. Itataya ko ang buhay ko para pakaingatan to. Pag uwi ko galing kasal, isasauli ko agad sa iyo, sabi niya habang nilalaro ang maalahas. Hindi na pinansin ang kunwaring kalungkutan ko. Napalunok si Kevin sa tabi. Halata sa mga mata niya ang matinding pagnyanasa. Alam niyang ito ang magliligtas sa buhay niya mula sa mga sindikato. Kinaumagahan ang Sabado, nagising ng maaga si Aling Carmen. Alas 5 pa lang, bihis na siya sa isang pulang velvet gown at puno ang makeup. Isinuot niya ang pekeng ginto, humarap sa salamin at ngumiti ng abot tainga. Maganda ba, Teresa? Mukha na akong misis ng kongresista? No, panigurado lilingon ang lahat ng kamag-anak natin sa Pampanga mamaya. Opo, ma, ang ganda niyo po. Ingat po kayo sa biyahe. Maingat na inilagay ni Aling Carmen sa loop ng malaking leather bag niya ang ginto, kasama ng ilang gamit niya. Si Kevin ang naglabas ng motor para ihatid ang ina palabas ng subdivision. Tumayo ako sa balkonahe, pinapanot silang lumayo. Pero sa halip na bumalik sa loop ng bahay, tahimik kong kinuha ang phone ko, ini-zoom ang kamera, at itinutok sa kantongang subdivision kung saan lumalabas ang nasasakyan. Sabi ng instinct ko bilang marketing professional, hindi sila pupunta ng bus terminal. At tama ako, sa screen ng phone ko, nakita ko ang motor ni Kevin na hindi kumaliwa papuntang NLEX, kundi kumanan diretsong Quezon Avenue papunta sa mga sikat na sanglaan sa Maynila. Pinalaki ko ang screen at nakuhaan ng picture ang plate number pati ang itsura ni Aling Carmen na yakap-yakap ang bag niya. Isang mapang-uyam na ngiti ang namuo sa labi ko. Kasal sa Pampanga, napakababaw na script, masyado silang atat sa pera, kaya hindi na sila nag-ingat. Binuksan ko ang voice recorder app sa phone ko na nakakonect sa isang mali na wireless mic na idinikit ko sa ilalim ng coffee table sa sala kagabi. Makalipas ang 2 oras, nang natutulog pa si Thomas sa kwarto, pinakinggan ko ang recording. May tuno ang pagbukas ang pinto. Mabilis na mayabak. Si Kevin, bumalik ang bahay para kumuha ang dokumento. Narinig ko ang pagtawag niya sa cellphone. Hinihingal siya. Hello, Boss Boy Calvo? Opo, si Kevin to. Opo, papunta na kami ng nanay ko. Dala na namin yung ginto. 24 karat solid, pangkasal. Original 2 boss. Pwede niyo i-check. Mag-ready na po kayo ng cash ha. Pawasan niyo na ng 1.5 million yung utang ko pati interes. Tapos yung sukli ibigay niyo na sa nanay ko. Opo, kukunin ko lang yung ID at proof of billing. Papunta na po. Pinatay ko ang recording. Inisave ko ito sa isang encrypted cloud folder. Umayon ang lahat sa plano.
dinala nila ang Peking Ginto para isangla sa mga loan sharks. Pero ang nga sindikatong iyon ay hindi basta-basta naloloko. Time test nila yun gamit ang makina o apoy. Sa loob ng ilang minuto, malalaman nilang tanso iyon. Ang bomba ay nasindihan na, at ang pagsabog nito ang wawasak sa bulok na pamilyang ito. Tinapos ko ang Sabado at Linggo ng may sobrang kapayapaan. Si Thomas ay nagpapakitang gilas. Nagluto at niyaya akong manut ng Netflix para pambawi daw sa sakripisyo ko. Hindi niya alam na ang asawang katabi niya ay binibilang na ang bawat minuto para sa isang malaking pasabog. Linggo ng hapon, dumilim ang langit sa Maynila, senyales ng paparating na bagyo. At ang tunay na bagyo sa loob ng bahay na ito ay formal nang dumating. Blake, malakas na bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Carmen, o mas tamang sabihin, kinalatkat niya ang sarili niya papasok. Punit ang damit, gulo ang buhok, ang muha ay basa ng luha at pawis. Bumagsak siya sa gitna ng sala, tinakpan ang mukha, at sumigang ng napakalakas na ungol na nakakabiyak ng puso. Diyos ko po, Thomas, tulungan mo ako. Ayoko na mabuhay. Si Kevin ay nakasunot lang sa nanay niya, namumutla, walang kahit isang patak ng dugo sa mukha, basang-basa ng pawis. Nanginginig niyang sinara ang pinto at lumingalinga, parang may humahabol sa kanila. Dito na nangyari ang lahat. Ang pagpapanik ni Thomas, ang pekeng iyak ni Aling Carmen tungkol sa pagnanakaw, at ang kalmado kong pahigop ng saasabay-sabing, pekeyan. Ang sigaw ni Aling Carmen na, pinatay mo ako. Nawasak ang kurtina ang kanilang kasinungalingan, inilantat ang kanilang ngaputi, takot, at despradong muha habang nakatayo sa bingit ng kamatayan. Ang paligid sa sala ay sobrang bigat, nakakasakal, na halos marinig mo ang bawat mabibigat na pahinga nila. Pagkatapos ang sigaw ni Aling Carmen, nanahimik ang buong bahay. Nakasandal pa rin ako sa pinto ang kusina, may maliit na ngiti sa labi, malamig na pinagmamasdan ang bawat mukha nilang nasisira sa takot. Si Thomas, ang aking asawang disenteng tingnan, ay nanginig ang ngabinti, tiningnan niya ang nanay niya na nagwawala sa sahig, tapos tumingin sa akin, nautal. Teresa, anong sinabi mo? Peking Ginto. Bakit mo binigyan ng Peking Ginto si Mama? Hindi mo ba alam na ninakawan siya? Pinahamak mo si Mama. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sofa at umupo na parang reyna. Tinitigan ko si Thomas, hindi ko na itinago ang pandidiri sa mga mata ko. Pinahamak ko ang nanay mo, o nanay mo at ang pamilyang ito ang nagbabalak na ipahamak ako? Thomas, huwag ka nang umarte na wala kang alam. Kasal sa Pampanga, ninakawan sa bus stop, akala niyo ba bobo ako? Kevin, yung paborito mong kapatid, bakit hindi mo ikwento sa kuya mo kung saan niyo dinala ang 15,000 peso na tansong alahas ko kahapon? Nang tawagin ko ang pangalan niya, napatalon si Kevin na parang nakuryente. Ang 25 anyos na lalaki ay nanghina na parang maliit na daga. Umatras siya. Hawak ang ulo, tagaktak ang pawis sa noo. Hindi siya makatingin sa akin, ni kay Thomas. Sumagot ka, Kevin. O gusto mong i-play ko yung voice record ng tawag mo sa boss boy kalbo mo? Solid 24 karat, bawasan ng 1.5 milyon na utang tapos ibigay yung sukli. Bakit kayo umabot sa ganito? Pagkarinig niyon, napaluhod si Kevin sa tabingang nanay niya. Nanlaki ang mata ni Thomas, nilapitan niya ang kapatid at kinuwelyuhan ng mahigpit. Dinala niyo sa sanglaan? May utang ka sa sindikato na 1.5 milyon? Bakit hindi ko alam to? Ano to? Thomas, patawarin mo ako. Wala na akong magawa. Hagulgol ni Aling Carmen. Nalulong sa online sabong at kasino ang kapatid mo. Tinatakot siya ngam nga sindikato. Pupuntahan daw siya sa opisina mo. Puputulin ang kamay niya. Naawa ako sa kapatid mo kaya naisip kong hiramin ang ginto ni Teresa. Sino bang mag-aakala na napakasamang ng asawa mo? Ipinagpalit niya ng pagkaparalokohin ako. Gusto niyang mamatay tayong lahat. Kahit sa ganitong sitwasyon, ginamit pa rin ni Aling Carmen ang pinakamasasakit na salita para baliktarin ang sitwasyon. Sa utak niya, ang pagnanakaw niya sa ari-arian ng manugang niya ay isang sakripisyo para sa pamilya. Habang ang pagprotekta ko sa sarili kong pera ay isang malaking kasalanan. Hindi ko na pinatulan ang logic na isang sakim na matanda. Bumaling ako kay Kevin at tinapik ang daliri ko sa mesa. Ituloy mo, Kevin. Gusto kong malaman kung anong reaksyon ng masindikato ng testingin nila ng apoy ang maginto ko. Nanginginig na ikinuwento ni Kevin ang nakakatakot na umaga sa isang tagong pawnshop sa Quezon Avenue. Pagdating nila, masaya pa silang tinanggap ni Boy Calvo. Pero dahil mautak ang mga sindikato, kumuha sila ng blowtorch. Ate, nang tamaan ng apoy yung kwintas, biglang nangitim. Amoy sunok na plastik at tanso.
Binali nila gamit ang pliers, puro tanso sa loop. Nagalit si Boy Kalbo, sinampal ako, nalaglag yung dalawang ngipin ko. Sinipa niya si Mama sa gilid, nilabas ngang matauhan niya yung maita nila at itinutok sa lik ko. Sabi nila, niloloko daw namin sila. Humagulgol si Kevin. Natulala si Thomas, bumaksak ang mangga balikat. Narealis niya na hindi na ito tungkol sa pera o reputasyon lang, buhay na nila ang nakataya. Sabi niya, binigyan daw tayo ng hanggang 12 midnight ngayon. Kung hindi natin madala ang buong 1.5 million, plus 300,000 na penalty sa panloloko sa kanila, total 1.8 million pesos. Susunugin daw nila yung bahay natin. Puputulin nila kamay ko at sisirain si Kuya Thomas sa kumpanya niya. Ate, tulungan mo ako. Pagkatapos ng confession ni Kevin, nanlamig ang buong bahay na parang morgue. 1.8 million pesos, hindi maliit na halaga. Tumingin si Thomas sa akin. Ang tingin niya ay nagbago mula sa inis. Naging makaawa at nagmamakaawa. Teresa, narinig mo na. Buhay na ni Kevin ang nakasalalay. Alam kong galit ka, pero buhay to. Ilabas mo na yung totoong ginto, please. O kaya ay withdraw mo yung ipon mo sa bangko para magbayad. Utang ko to sayo. Babayaran ko habang buhay, wag mo namang hayaang may mamatay. Tumawa ako ng malakas. Isang mapakla at mapang-asar na tawa. Tiningnan ko ang lalaking tinawag kong asawa. Nandidiri ako. Uutang ka sa akin. Gamit ang ano? Ang 50,000 na sahot mo na hindi nga sapat pamasahe at pangkain mo? At nang hihingi ka pa sa akin pambiling regalo para sa boss mo? Thomas, pakinggan mo to ng mabuti. Ang pra ko, ang ginto ko, pawis yun ng mamagulang ko. Mas gugustuhin ko pang itapon sa ilog o idonate sa charity kaysa ibayat sa utang sa sugal ng kapatid mo. O para isalba ang pagkang pamilyang ito. Walang utang na loop, demonyo ka, sumigaw si Aling Carmen, dinuduro ako. Pinapasok kita sa bahay na to, binigyan kita ng magandang pangalan. Tapos hahayaan mong mamatay ang kapatid mo? May praka pero hindi ka tutulong. Makakarma ka rin. Hindi ako nagpatinag. Tumayo ako ng mabilis at tinitigan siya ng masama na ikinatras niya. Karma? Kayo ang nakakatikim na karma ngayon. Akala niyo hindi ko alam ang mga plano niyo. Kayo ni Kevin ang nag-udyo kay Thomas para kunin ang ginto ko. Trinato niyo akong gatasan. Ngayon, kayo ang sumalo ang problema niyo. Wag niyo akong idadamay. Eksakto sa kasagsagan ng pag-away namin, isang malakas na ingay ang yumanik mula sa gate. Tunog ng nga nag-accelerate na motor, kasunod ng malakas na preno. Pagkatapos, isang tunog ng likido na isinaboy sa bakal na gate, at agad na pumasok ang isang napakabaho, nakakasuka, at mabangseng amoy sa sala. Bulok na bagong at pulang pintura. Dumating ng maaga ang nga loan sharks. Ang amoy ng bagong na nahaluan ng amoy ng pintura ay lumikang ng nakakasukang simoy ng hangin. Mula sa labas, narinig namin ang kalabuga hampas ng matubo ng bakal sa gate. Bayaran niyo utang niyo. Lumabas kayong maputang, na niyo, nasaan si Kevin, nasaan yung matandang manloloko, kung hindi niyo ilalabas ang 1.8 million ngayon, susunugin ko tong bahay niyo, isang malaki at garalgal na boses mula sa labas. Kasama ang pagmumura ng nga tauhan niyang puro tattoo. Nagsimula ng sumilip ang makakapit bahay, para sa isang disenteng pamilya sa QC, na laging nakmamalaking estado nila. Ang pagbuhos ng bagong at pintura sa gate dahil sa utang ay ang pinakamatinding kahihiyan na mararanasan nila. Isang nakakamatay na suntok sa pride ni Aling Carmen. Natataranta si Thomas. Inilabas ang cellphone para tumawag ng pulis, pero nanginginig ang nga kamay niya. Mali-mali ang napipindot niya. Dahan-dahan akong lumapit, hinablot ang phone mula sa kanya, at ibinagsak sa sofa. Tatawag kang pulis. Anong magagawa nila? May pinirmahang kontrata ang kapatid mo sa kanila. Pagdating ng pulis, aawat lang yan. Bukas makalawa babalik din sila, at hindi na bagong ang isasaboy nila kundi gasolina. Napaluhot si Thomas sa sahig, hawak ang ulo, nakmamakaawa. Anong gagawin ko, Teresa? Tulungan mo ang pamilya ko, please. Hahayaan mo ba kaming mamatay? Mula sa ilalim ng lamesa kung saan siya naktago, sumilip si Aling Carmen. Basang-basang ng luha at uhok ang muha niya. Nawala na ang yabang niya. Ginamit niya ang pinaka-nakakaawang boses para imanipulate ako. Teresa, parang awa mo na. Mali na ako. Manugang ko. Buksan mo na ang vault. Kunin mo na ang ginto. Kung hindi, ibigay mo na yung ATM card mo kay Thomas para maka-withdraw. Mayayaman ang kaibigan mo at mga katrabaho mo. Umutang ka para sa akin. Pangako ko, ituturing kitang reyna sa bahay na to simula bukas.
Pagsisilbihan kita, hindi na ako sasagot sa iyo. Iligtas mo lang kami, gigibayin na nila ang gate natin. Nakatayo lang ako, nakahalukip-kip, tinitingnan mula sa itaas ang 2 taong nakaluhod sa sahig. Ang pakiramdam ko ngayon ay hindi awa, kundi sukdulang pandidiri. Ngumiti ako ng malamig. Pagsisilbihan, Reyna? Ma, sa tingin niyo kailangan ko ang pekang titulo sa bulok na bahay na to? Sasabihin ko sa inyo, ang maginto ko at ang 7 milyon pesos kong savings ay ligtas sa bangko ko. Pero ni isang kusing, walang mapupunta sa inyo. Tumingala si Tomas, namumula ang mata, punong galit at desperasyon, parang nawala na siya sa katinuan. Bigla siyang tumalon papunta sa akin, hinawakan ng mahigpit ang balikat ko at inuyok ako. Balik ka ba? Gusto mo bang mamatay kami? Asawa kita. Ang pera mo ay pera ko rin, wala kang karapatang itago yan para sa sarili mo. Ibigay mo ang ATM mo ngayon, kung hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Hindi ako pumalak o sumiga. Tinitigan ko lang siya gamit ang pinakamatalim kong tingin. Mariin kong sinabi bawat salita. Bitawan mo ako. Sabi mo, ang pera ko ay pera mo. Nung nagpaplano ang nanay at kapatid mo na nakawin ang ginto ko, tinuring mo ba akong asawa? Noong hinayaan mo silang isang lasa sindikato ang ginto ko, naisip mo ba ang batas? Sasabihin ko sa'yo, ang lahat nega pagpaplano at panloloko niyo, naka-record sa akin. Kung sasaktan mo ako o pipilitin mong ibigay ko ang pera ko, kakasuhan ko kayong lahat ng estafa, theft, at violence against women. Ang banta ko tungkol sa recording ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos kay Tomas. Napatigil siya. Unti-unting bumitaw sa balikat ko. Umatras siya na parang nakakita ang multo. Recording? Sinusubaybayan mo kami? Pinlano mo to? Pinakpagan ko ang damit ko kung saan niya ako hinawakan at kalmadong sumagot. Kung hindi ako nakingat, ako ang nakatira sa kalye ngayon. Kayo ang nahukay ng sarili niyong libingan, kaya kayo ang tumalon diyan. Biglang tumigil ang ingay sa labas. Narinig kong sumisigaw si Boy Calvo. Marahil ay may dumaang barangay tanod o police patrol kaya pansamantala silang umalis. Pero bago sila tuluyang umalis, narinig ko ang banta ang sindikato. Ngayong gabi, sige papalakpasin ko. Pero bukas ng AM, kapag walang pumasok na sa 7.8 milyon sa account ko, ipapakalat ko ang flyers sa kumpanya mo. Tomas, ipapaalam ko sa buong Quezon City kung anong klaseng pamilya kayo. Napasaklak si Tomas sa sofa, sabunot ang sariling buhok. Si Aling Carmen ay gumapang palabas mula sa ilalim ng lamesa, mukhang patay na. Si Kevin naman, lumabas galing banyo, basa ang pantalon dahil sa sobrang takot. Tiningnan nila ako, hindi na nagmamakaawa, kundi parang mga hayop na korneret na at handang manira para lang mabuhay. Alam kong mahaba pa ang gabi, at ngayon na tuluyang masisira ang maskarangang pamilyang ito. Amoy bagoong pa rin ang buong sala na humahalo sa amoy pawis nila. Mag-alas 11 ng gabi. Umalis man ang sindikato, naroon pa rin ang death sentence nila. 6 AM bukas. Kung walang pera, tapos ang lahat ang trabaho ni Tomas, ang pride ni Aling Carmen, at ang kamay ni Kevin. Tumalikot ako para umakyat sa hagdan, balak kong mag-impake ang gamit. Wala na akong balak manatili sa bahay na ito kahit isang minuto. Pero pagtapak ko sa unang hagdan, isang malakas na hila ang pumigil sa akin. Hinawakan ni Tomas ang pulso ko nang napakahigpit na pakiramdam ko mababali ito. Saan ka pupunta? Tatakbuhan mo ang pamilyang to habang daladala mo ang pera. Gigil na sabi ni Tomas. Nag-iba na ang hitsura niya mula sa isang mabait na asawa patungo sa isang demonyo. Bitawan mo ako. Karapatan kong umalis. Ang utang na yan ay gawang kapatid mo at nanay mo. Walang batas na nag-obliga sa akin na bayaran ang utang sa sugal ng pamilya mo. Pak! Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa piski ko. Sa sobrang lakas, nahilo ako at bumagsak sa sahig, tumama ang balikat ko sa handrail ng hagdan, nalasahan ko ang dugo sa loob ng bibig ko, at nagring ang tenga ko. Tumingala ako at nakita ang nanlilisik at pulang-pulang nga mata ni Tomas. Sa likod niya, sina Aling Carmen at Kevin, walang planong umawat. Nakita ko pa sa mata ni Aling Carmen ang tuwa. Tama yan, sige, saktan mo ng matauhan yung walang hiyang yan. Walang utang na loop. Kunin mo ang cellphone niya at pilitin mong i-transfer ang pera. Kapag hindi, basagin mo ang cellphone. Sigong demonyong biyenan ko. Si Kevin naman ay akmang lalapit para hablutin ang bag. Akin na ang cellphone mo. Kapag hindi mo binuksan ang passcode niyan, hindi ka makakalabas ng buhay dito. Sabi ni Kevin. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Pinunasan ko ang dugong tumutulo sa labi ko. Ang sampal na ito ay hindi masakit para sa akin. Ito ang gumising sa akin. Ang huling awa at pag-ibig ko para sa lalaking ito ay nawasak dahil sa sampal na ito.
Itinaas ko ang ulo ko at humiti ng nakakapanindig balahibo. Gusto niyong manggagaw na pera? Sige. Pero baka hindi niyo alam, ang limitasyon na pick transfer sa bank app ko ay 0 pesos lang per day. Para makapag-transfer ng 1.8 milyon, kailangan ko ang mismong ID ko at kailangan kong pumunta mismo sa bangko. Sige, patayin niyo ako ngayon. Tingnan natin kung ang sindikato ba ang papatay sa inyo bukas, o ang mapulis muna dahil sa murder at robbery. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Nanginig ang kamay ni Tomas. Duwak siya, takot siya sa batas, takot siyang makulong, at takot siyang mawalan ng trabaho bilang manager. Umatras siya. Teresa. Sorry. Nagdilim lang ang paningin ko. Pero please, tulungan mo ako. Inayos ko ang damit ko at tumayo. Tiningnan ko siya na parang isang basura. Tulungan ka? Pagkatapos mo akong sampalin at piliting magbigay ng pera? Huwag kang mangarap. Kinuha ko mula sa bag ko ang isang nakaprint ng papel at inihagis sa mukha ni Tomas. Bumagsak ito sa sahig, at nakita niya ang malaking nakasulat, Petition for Annulment, Divorce. Pirmahan mo na yan. Bukas ipapasayan ng abogado ko. Walang hatian ng yaman. Yung magamit ko, may kukuha mula sa kumpanya ko bukas. Ngayon, aalis na ako sa basurahan na to. Namutlas si Tomas nang makita ang papel. Lumuhod siya at hinakap ang binti ko, humagulgol. Hindi tayo maghihiwalay, Teresa. Ako ang mali. Saktan mo ako, pero wag mo akong iwan. Hinilas siya ni Aling Carmen paatras, galit na galit. Tumayo ka diyan. Huwag kang lumuhod sa walang kwentang babaeng yan. Hayaan mo siyang umalis. Kapag lumabas yan ng pinto, ikakalat ko sa lahat na iniwan niya ang asawa niya sa oras ng hirap. Mga Lumayas ka. Hindi namin kailangan yung papel mo. Inalis ko ang paa ko sa hawak ni Tomas, at ngumiti ng mapanghamon kay Aling Carmen. Sige, ipakalat niyo. Tingnan natin kung sinong paniniwalaan nila. Isang matandang estapadora na dinala ang pekeng ginto sa loan sharks at binuhusan ng bagong, o ang ma-voice recordings at death threats mula sa sindikato na hawak ko. Hintayin niyo ang patas. Tumalikot ako at naglakad palabas ng pinto ng walang lingon-lingon. Ang amoy ng bagong sa labas ay hindi ko na ininda. Mas mabaho pa doon ang pagkatao nga naiwan sa loop. Umaambon sa Maynila ng gabing iyon. Pero sa puso ko, nagliliyap ang kalayaan. Nakalabas na ako sa impyerno. Ang laro ay nagsisimula pa lang talaga. Pagbabayaran nila ang sampal na iyon habang buhay. Nilamon ng dilim ang sinasakyan kong grab habang binabaktas ang maulan na kalye ng Metro Manila. Nakasandal ako sa malamig na bintana. Wala na akong luhang iluluha para sa pamilyang iyon. Ang nag-iisang luha ay bumaksak na kanina nang sampalin ako ni Tomas. Ngayon, puro paghihiganti na lang ang laman ng isip ko. Sinabihan ko ang driver na idiretso ako sa isang 5-star hotel sa BGC. Kailangan kong ligtas na lugar para mag-isip sa mga susunod kong hakbang. Sa isang executive suite sa 25th floor, nakahiwalay sa maingay at maduming mundo, naligo ako para tanggalin ang amoy ng bagong at pawis. Nagsuot ako ng bathrobe, nagsalin ng red wine, at binuksan ang laptop ko. Ngayon magsisimula ang legal at psychological war. Bilang isang business leader, alam ko ang sikreto ng panalo. Kailangan mo ng solidong ebidensya. Una kong tinawagan si Investigator Mark, isang sikat at discreet na private investigator, na ginagamit minsan ng kumpanya namin para mag-background check sa mga kakumpetensya. Kahit na, nang marinig niya ang sitwasyon at ang malaking bayad na inalok ko, pumayag agad siya. Malinaw ang ipinagawa ko. Una, kunin ang CCTV footage ng pawn shop ni Boy Calvo sa Quezon Ave nung dumating si Aling Carmen. Pangalawa, kunin ang lahat ng statement ng utang at online casino records ni Kevin. At pangatlo at pinakamahalaga, imbestigahan ang bawat galaw, kaibigan, at bank statement ng asawa kong si Tomas sa nakalipas na 2 taon. Ang kaduwagan at pakunsinti ni Tomas kanina nang sampalin niya ako at subukang nakawan ay nagbigay sa akin ng matinding hinala. Kung kaya niya itong gawin, baka may iba pa siyang itinatagong dumi. Lumipas ang 2 araw habang tahimik akong nasa hotel. Nag-leave ako sa trabaho, in-off ang GPS ng phone ko, at tanging si Investigator Mark at ang abogado kong si Ati Lorenzo lang ang kinakausap ko. Ayon sa balita, ang bahay sa QC ay nagiging parang impyerno na. Hindi na bagong ang itinatapon ng mga sindikato. Naglagay sila ng mga tauhan sa tapat ng gate. May dalang malalaking speaker na nagpapatuk ng pangpatay 24,72. Nagspray sila ng pulang pintura na may nakasulat na manloloko at estapador sa pader. Dahil sa takot, tumaas ang blood pressure ni Aling Carmen, pero hindi makapasok ang ambulansya dahil binabato ng mga sindikato.
Si Kevin ay nakatataho sa kwarto, at si Thomas, pinagbawalan ng pumasok sa kumpanya dahil ang Maloan Sharks ay nag-email na sa HR at sa buong kumpanya nila. Wasak na ang reputasyon nila. Pero hindi pa sapat yon para sa akin. Gabi ng ikatlong araw, nag-email si Mark ng naka-encrypt na folder. Pagbukas ko ang unang folder, naroon ang CCTV eng sanglaan, klarong-klaro ang pagdating eng mag-inang aling Charmen at Kevin na masaya pa, at makalipas ang 30 minuto ay lumabas sila na duguan at bagbok sarado. Sa ikalawang folder, naroon ang records ni Kevin. Hindi lang 1.5 million ang utang niya, kundi umabot pa sa iba pang online betting sites ng lagpas 2.5 million pesos. Pero ang nakapagpasuka sa akin ay ang nasa ikatlong folder, na may pangalang Thomas. Lumabas sa screen ang mga malilinaw na litrato. Si Thomas, ang mapagmahal kong asawa, ay nakahawak sa baywang ng isang batang babae na maikli ang suot, papasok sa isang tsondo sa Ortigas. May mga litrato rin na kumakain sila sa mga mamahaling restaurant na palagi niyang sinasabing masyadong mahal at hindi natin kailangan. Ang pinakamasakit, ang bank statements niya. Bawat buwan, sa araw na nagdedeposito ako ng 80,000 pesos para sa panggastos sa bahay natin, nagtatransfer agad si Thomas ng 30,000 pesos sa isang account na nakapangalan kay Nadine. Bukod pa ron, ang nga 13 mantay at bonuses niya na sabi niya ay inilagay sa retirement fund namin, ay ginamit pala pambayad sa tsondo ni Nadine, sa mga designer bags, at alahas nito. Natulala ako sa screen. Naikuyom ko ang kamao ko hanggang sa bumaon ang makuko ko at dumugo ang palat ko, pero hindi ko naramdaman ang sakit sa kamay ko, dahil mas masakit ang puso ko. Hindi lang pala ako isang ATM machine na ginagatasan ng nanay at kapatid niya, isa rin pala akong tanga na pinupondohan ang pambababaeng ang sarili kong asawa. Pekeng ginto, Loan Sharks, pisikal na pananakit, at ngayon ay ang sukdulang kataksilan. Ang lahat ng ito ay bumuo sa isang bagong Teresa matalim, malamig, at walang awa. Tinawagan ko si Ate. Lorenzo, kalmado lang ang boses ko. Inutusan ko siyang ihanda na ang lahat. Hindi lang kami maghihiwalay. Sisiguraduhin kong lalabas sa buhay ko si Thomas na walang kahit anong bitbit, baon ang sandamakmak na utang, kahihiyan, at isang kaso. Pagsapit ng ikalimang araw, naubos na ang pasensya ng mga sindikato. Sinira na nila ang salamin sa unang palapag ng bahay nila. Ang ancestral house na ipinagmamalaki ni Aling Carmen ay mukha na ngayong basurahan. Ayon kay Mark, nasuspinde si Thomas sa trabaho dahil sa iskandalong dala niya sa kumpanya. Walang pera, walang trabaho, nasa panganib ang buhay ni Kevin, at naghihingalo ang nanay nila. Dahil wala nang matakbuhan, naisip ulit ni Thomas ang nag-isang salbabida niya. Ako. Sunot-sunot ang tawag sa akin mula sa unknown numbers. Sinagot ko ang isa. Teresa, please, buti sinagot mo. Basag, nakakaawa, at desperado ang boses ni Thomas. Nasaan ka? Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Mamatay na kaming lahat dito. Papatayin nila si Kevin, at nasa ospital na si Mama. Nagmamakaawa ako sayo. Alang-alang sa pinagsamahan natin. Huwag ka namang maging ganito kalupit. Humigop ako ang kape. Parang nakikipag-usap lang sa isang palpak na, hindi. Teresa, hindi na kita pipiliting maglabas ng pramo. Nakapagdesisyon na kami, ibebenta na namin yung bahay sa kise para makapagbayad. Pero, nakasangla sa bangko, yung titulo nung nagpa-renovate kami last year. Para makuha at maibenta agad ang bahay, kailangan namin NG Guarantor. Pwede bang pumirma ka lang, o kaya i-collateral mo muna saglit yung kondo mo sa BGC para makuha ko yung titulo? Kapag nabenta na ang bahay, babayaran kita. Pangako, mamatay man ako. Ang galing ng kwento. Kung ako ang dating Teresa, baka naniwala pa ako. Pero dahil hawak ko na ang lahat ng papeles, alam kong hindi nakasangla sa bangko ang bahay na iyon. Isinangla ito ni Aling Carmen sa isa pang loan shark 6 na buwan na ang nakalilipas dahil din sa naw ng utang ni Kevin. Kung pipirma ako bilang guarantor, mapupunta sa akin ang utang nila. At kapag naremata ang bahay, ako ang magbabayad ng lahat. Isang napakasamang plano para hilahin ako pababa ka sa Manila. Ngumiti ako ng nakakaloko. Okay, gusto mong maglaro? Maglaro tayo. Daling mo ang mga papel sa cafe, sa baba hotel ko dito sa BGC. Binibigyan kita 15 minuto. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Thomas. Muha siyang multo gusot ang damit, mahaba ang balbas, namumukto at malikot ang mga mata dahil sa takot at puyat. Nang makita niya akong nakaupo, nakasuot ng eleganteng itim na damit at mukhang kalmado, patakbo siyang lumapit at inilapak ang mapapel. Teresa, heto na, pirmahan mo lang to, makukuha ko na ang titulo, utang na loob ko sa'yo to, habang buhay.
Pagsisilbihan kita parang hari. Hindi ko man lang tiningnan ang nga papel niya. Binuksan ko ang Hermes bag ko. Naglabas ng 2 makapal na envelope at ibinagsak sa mesa. Bang! Nagulat si Thomas. Pagsisilbihan. Parang paglilingkot mo sa kabit mong sinadine. Napatanga si Thomas. Nanginginig niyang binuksan ang unang envelope. Nalaglag sa lamesa ang malitrato niya kasama sinadine, maresibo ngang tsondo, at mga bank transfers. Mula sa pagiging maputla, naging abo ang kulay ng mukha niya. Pinakpawisan siya ng malapot. Teresa, malito. Na-set up ako. Niloko lang ako ng babaeng yan. Itinaas ko ang kamay ko para patahimikin siya. Binuksan ko ang panggalawang envelope at nilabas ang annulment papers at isang acknowledgement of debt na ginawa ni Ate. Lorenzo, manahimik ka. Huwag mo nang dumihan ang tenga ko. Gusto mo akong lokohin na pumirma para saluhin ang utang sa bangko? Gayong matagal na palang nakasangla sa sindikato ang bahay niyo. Ganyan ka ba kabobo para isiping bobo ako? Thomas, 2 lang ang pagpipilian mo ngayon. Una, pirmahan mo ang annulment papers at ang dokumentong ito na umaamin na ang lahat ng perang ninakaw mo mula sa joint account natin para pambuhay sa kabit mo ay isang formal na utang mo sa akin. At nakasulat din diyan na wala akong kinalaman sa utang ng kapatid mo at nanay mo. Pangalawa, hindi ka pipirma. Dadalhin ko ang nga ebidensyang ito sa HR ngang kumpanya mo, idedemanda kita ngang konkubinaje at VAWC, at ipadadala ko rin ang mga litratong ito kay Boy Calvo para malaman nilang may prakang pambuhay ngang kabit sa halip na bayaran ang utang nila. Mamili ka. Nawasak ng tuluyan si Thomas. Ang lahat ng plano niya ay pinatay ko ng walang awa. Dahil wala ng kawala, nanginginig siyang kumuha ng ballpen. Ang mga luha ang isang duwag at walang kwentang lalaki ay pumatak sa papel. Pumirma siya sa annulment at sa acknowledgement of debt. Kinuha ko ang mga papel, itinago ng mayos, at tumayo. Tiningnan ko siya ng may pagkawa ng isang nanalo. Good luck sa pamilya mo at sa masindikato. Magkikita na lang tayo sa korte. Eksaktong 1 buwan pagkatapos niyon, ginanap ang hearing para sa aming kaso. Sobrang bigat ng tensyon sa loob ng courtroom. Kabaliktaran niyang pagiging kalmado at elegante ko, ang pamilya ni Thomas ay dumating na mukhang basahan. Pero nagpapanggap pa ring biktima. Inalalayan ni Kevin si Aling Carmen. Pilay ang paglakat ng matanda, nakaswat ng luma at madilim na damit, at pilit na ipinapakitang mahina siya. Si Thomas ay nakayuko lang. Nagsimula ang hearing, at agad na tumayo ang abogado ni Thomas. Ginamit ang pinakamagagandang salita para siraan ako. Sinabi niyang makasarili akong asawa na kahit malaki ang kita, hindi ko tinulungan ang asawa ko. Nang makaroon daw sila ng problema sa negosyo, nagpakawalang puso ako at nilisan sila, at sinadya pang lokohin ang biyanan ko gamit ang pekeng ginto kaya inatake ito sa puso. Your Honor, ang aking kliyente na si Thomas ay isang mabait na asawa. Ang asawa niyang si Teresa ay gumamit ng pekeng ebidensya para pilitin siyang pumirma sa isang utang habang wala siya sa matinong pag-isip. Nais po naming ipawalang bisa iyon, at hiniling namin na hatiin ng pantay ang kanilang tsondo sa BGC at lahat ng pera nila sa bangko. Nang marinig ang salitang ito, humagulgol si Aling Carmen mula sa likod. Your Honor, maawa po kayo sa amin. Napakasamang manugang niya. Pinlano niyang ipalapa kami sa sindikato. Nawasak ang pamilya ko dahil sa masamang babaeng yan. Kunin niyo po ang hustisya para sa anak ko. Naging gay ang glub en korte. Pero hindi ako natinag. Tumango lang ako kay Ate Lorenzo. Tumayo ng kalmado at puno en dignidad si Ate Lorenzo. Hawak niya ang isang makapal na folder. Gamit ang isang malakas at malinaw na boses, binasak niya ang lahat ng kasinungalingan nila. Your Honor, ang lahat ng paratang mula sa responden ay kasinungalingan para itago ang kanilang mapanloloko at pang-abuso. Una, tungkol sa ginto. Nais naming iparinig sa korte ang isang audio recording na nakuha sa loob ng sala ng kanilang bahay. Pinaplay ni Ate Lorenzo ang recording. Rinig na rinig ang boses ni na Kevin at Aling Carmen. Pinagpaplanuhan kung paano nanakawin ang ginto ko para ibayad sa utang sa online sabong. Kung paano nila uutusan si Thomas. Ang mukha ni na Aling Carmen at Kevin ay nawalan ngang kulay. Tulad ngang narinig ninyo, sila mismo ang nagbalak ng krimen. Ang aking kliyente, dahil sa takot, ay prinotekatahan ang kanyang sarili gamit ang imitasyong alahas. Wala siyang intensyong manloko. Sila mismo ang nagdala niyon sa sindikato dahil sa kasakiman at utang sa sugal ngang respondent's brother. Tiningnan ng masama ang judge si Aling Carmen. Natigil siya sa pag-iyak. Pangalawa, patuloy ni Ate Lorenzo, inilalabas ang pangalawang bomba. Hindi po pinilit ni Teresa si Thomas na pumirma. Narito po ang magabang statements, pictures,
At ebidensya na sa nakalipas na 2 taon, si Thomas ay nakakamal at nagnanakaw ng pera mula sa joint account nila para suportahan ang kanyang kabit na si Nadine. Bukod pa rito, narito ang medical certificate ng aking kliyente matapos siyang sampalin at saktan ng pisikal ni Thomas nang tumanggi siyang magbayad sa sindikato. Ipinakita sa malaking screen ang nga litrato ni Thomas na nakayakap sa kabit, ang nga resibo ang tsondo, at ang litrato ang pasako sa pisngi. Nasinghap ang buong korte. Napayuko lalo si Thomas, nagtakip ngang muha. Wala nang masabi ang abogado niya. Isang asawang nangaliwa, nagnakaw ng pera ng asawa para sa kabit, nanakit ng pisikal, at kasapwat ng pamilya para nakawan ang asawa tapos hihingi siya ng kalahati ng yaman. Isa itong pambabastos sa ating batas. Pagtatapos ni Ati, Lorenzo, nakatayo akong tuwid. Tiningnan ko ang matalunang mukha nila. Ang pamilyang palaging nakmamalaki sa kanilang pagiging disente at palaging ginagamit ang mga salitang pamilya at utang na loob para gipitin ako, ngayon ay nabulgar na sa harap ng batas bilang mga demonyo. Bumagsak ang havel ng judge, ang tunok ay malakas at malinaw. Ayon sa mga ebidensyang isinumita at napatunayan, ang demandang hatiin ang ari-arian ay ibinabasura. Ang tsondo sa BGC ay eksklusibong pag-ari ni Teresa dahil binili ito bago pa man sila ikasal. Dahil sa paglabag sa marital vows, pagnanakaw ng conjugal funds, at pananakit, kinikilala ang korte ang acknowledgement of debt. Si Thomas ay inuutusang bayaran ang lahat ng perang kinuha niya mula sa joint account. Ang kasal na ito ay opisyal ng ipinapawalang bisa. Nang marinig ang hatol, parang gumuho ang mundo ni na Thomas. Bumagsak siya sa lamesa. Wala siyang nakuha kahit isang sentimo sa akin, at nakautang pa siya ng napakalaki. Diyos ko, hindi to makatarungan. Pinapatay niyo ang anak ko. Paano niyo siyang mapapalayas ng walang bitbit? Nagwala si Aling Carmen. Sinubukang mag-iskandalo sa loop ng korte tulad ng palagi niyang ginagawa. Ngunit hindi ito ang bahay nila. Lumapit agad ang 2 court police. At sinabihan kung hindi siya tatahimik ay arestuhin siya for contempt of court. Nanliit sa takot si Aling Carmen at naupo. Inayos ko ang suot kong itim na dress. Naglakad ako palabas ng may dignidad at porma. Hindi ko na sila binigyan ng kahit isang sulyap ng awa. Tapos na ang laban sa batas, ngunit ang karma nila ay nagsisimula pa lang. Paglabas ko ang court building, nakita kong tumatakbo papalapit si Thomas. Pero bago niya ako matawag, tumunok ang phone niya. Mula sa kinatatayuan ko, narinig ko ang boses ng HR director ng kumpanya nila. Thomas, hindi mo na kailangang pumasok. Approve ng board ang termination mo. Hindi pwedeng makritain ang kumpanya ng taong nagnanakaw ng pondo and pamilya at nakdadala ng eskandalo ng Malawan Sark sa opisina natin. Pumunta ka mamayang hapon para i-clear ang desk mo. Kung hindi, ipapalabas kita sa guard. Nabitawan ni Thomas ang cellphone niya at nabasag ito sa semento. Ang posisyon niyang manager na lagi niyang ipinagmamalaki sa akin nun, ay tuluyan nang nawala. Pero hindi iyon ang pinakamasabok na balita. Mula sa gate, may isang sasakyan ng PNP CIDG na huminto. Bumaba ang 3 pulis at dumiretso kina Aling Carmen at Kevin na palabas na rin sana. Kayo ba sina Carmen at Kevin? Kami ay mula sa CIDG. Kailangan niyo kaming sumama sa presinto. Sir, bakit po? Inosente po ako. Matanda na ako. Kakasira lang namin sa isang illegal online gambling at loan shark syndicate na pinamumunuan ni Boy Calvo. Nakuha namin ang mga ledger at CCTV. Nakita doon ang pagdala niyo ng pekeng ginto para manloko ng pera pambayad sa sugal na nakakahalaga ng 1.5 milyon. Kasama na rin diyan ang partisipasyon mo, Kevin, sa illegal gambling ring. Sumama na kayo ng maayos kung hindi gagamitan namin kayo ang dahas. Nang marinig ang pangalang Boy Calvo at ang pekeng ginto, umikot ang paningin ni Aling Carmen at tuluyang hinimatay. Si Kevin, namumutla at nanginginig ang buong katawan, umihi ulit sa pantalon. Akala nila kaya nilang lokohin ang masindikato at ang batas para lang makuha ang yaman ko? Ang bitak na ginawa nila para sa akin ang siya mismong naging lubit na sumakal sa kanila. Ang ilusyon nege kanilang disanteng pamilya, sa QZ ay tuluyan ng neging abo. Isang taon na ang lumipas mula nang matapos ang bagyong iyon. Malamig ang simoy ngang hangin ngayong Disyembre. Nakaupo ako sa opisina ko sa Bigeche, umiinom ng kape habang nagbabasa ng year-end report. Ang trabaho ay maganda. Ang pananalapi ay mas lalong maganda. Wala nang masasarap pa sa kalayaang ito. Biglang tumawag ang receptionist sa baba. Ma'am Teresa, may 3 taong dugyot sa lobby. Pinipilit po kayong makausap. Pinapaalis ng guard pero ayaw. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino sila. Ngumiti ako. Papasukin mo sila sa VIP lounge. Pababa na ako.
Panahon na para panorin ang ending ng pelikulang sila mismo ang nag-produce. Pagpasok ko sa VIP lounge, nakakakilabot ang ginawang ngang karma sa kanila. Ang tatlong tao Thomas, Kevin, at Aling Charmen ay mukhang manggapulubi na galing sa kalye, gusot, butas-butas, at madudumi ang damit nila. Si Thomas ay sobrang payat, malalim ang mata, wala na ang guwapong manager nun. Si Kevin ay nakalbo, at nakakas ang buong kanang braso. Si Aling Charmen, ang dating palalong biyenan ko, ay ugot-ugot na, puting-puti ang buhok at mukhang tumanda ang 20 taon. Pakakita sa akin, nasuot ang aking eleganteng business suit, sabay-sabay silang lumuhod sa sahig, sa mismong harap ko. Teresa, anak, parang awa mo na. Iligtas mo kami, umiyak na sabi ni Aling Charmen. Kinuha ng bangko ang bahay dahil sa utang. Itinapon nila ang nagamit namin sa kalye. Si Kevin, nakulong tapos paglabas binukbok ng tauhan ni Boy Calvo, binali ang braso. Si Thomas, walang matrabahuan dahil sira na ang rekord. 3 araw na kaming hindi kumakain. Natutulog lang kami sa bangketa. Anak, gumapang si Thomas para hawakan ang sapatos ko. Teresa, patawarin mo ako. Nabalitaan ng kabit kong si Nadine na wala na akong trabaho at pera. Tinangay niya lahat at sumama sa ibang lalaki. Wala na ako. Maawa ka, bigyan mo man lang kami ng konting pera para makapangupahan at may makain si mama. Mayaman ka naman, barya lang sa iyo to. Dahan-dahan akong umatras. Kumuha akong wet wipe sa bako, pinunasan ang sapatos ko na hinawakan niya, at inihagis ang maduming wipe sa mukha ni Thomas. Wala na akong nikatiting na awa sa kanila. Barya lang sa akin, Totu. Pero ang barya at perang pinahirapan ko, mas gugustuhin ko pang ipambili ng pagkain ng maasong gala at ipamigay sa charity, kaysa ibigay sa mga taong nagtangkang inumin ang dugo at nguyain ang buto ko. Ma, naalala niyo ba nung nag-iinarte kayo para kunin ang ginto ko? Naalala niyo ba nung pinalayas niyo ako sa bahay sa gitna ng gabi? Hindi namimili ang karma. Ang pagkakarematang bahay niyo ay dahil sa sarili niyong kasakiman. Inihampas ni Kevin ang ulo niya sa sahig. Ate, sorry po talaga. Magtatrabaho po ako kahit kargador para mabayaran ka. Iligtas mo lang kami, huwag mo akong tawaging ate. Nung isinanglan niyo ang pekeng ginto ko, naisip niyo ba ang mangyayari? Nung kinuha ni Thomas ang pera ko para ibuhay sa kabit niya, naisip niyo ba ako? Nandito kayo at nakaluhot ngayon hindi dahil nagsisisi kayo. Nakaluhot kayo dahil wala na kayong ibang maloloko, at wala na kayong ibang masisipsipan ng pera. Pinindot ko ang intercom. Security, pakilabas ang 30 pulubing ito sa lobby. Kapag pumalag, itawag niyo sa pulis. Demonyo ka, Teresa. Mamatay kang nag-iisa. Susumpain kang langit. Sigaw ni Aling Carmen habang kinakalatkat sila ng mga malalaking guwardiya palabas. Hindi ko na sila pinansin. Tumalikot ako at naglakad pabalik sa elevator. Ang aking refleksyon sa salamin ay nagpapakita ang isang matapang at malakas na babay. Ang maling pag-awa ay isang krimen sa sarili mo. Pinagbayaran nila ang mga kasalanan nila. At deserve nila ang nararanasan nila. Bumalik ako sa penthouse ko sa BGC na binili ko kamakailan. Araw-araw akong gumigising, nagtitimplang ng kape, at tumatayo sa balkonahe, nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Wala nang nakakasakal na hapunan, wala nang palaging nang hihingi ng panggimik, wala nang biyanang mapakmataas, at wala nang duwag at taksil na asawa. Na-promote ako bilang VP for Marketing. Bilyon-bilyong halaga ng kontrata ang hawak ko. Ang totoong ginto mula sa parents ko, ginamit ko ang kalahati para mag-invest sa lupa sa probinsya, ang kalahati ay itinago ko sa bangko bilang alaala ng pagmamahal nila sa akin. Proud na proud ang parents ko sa akin. Ayon sa mabalita, si Aling Charmen ngayon ay nahuhugas ng plato sa isang maliit na charindriya at natutulog sa gilid ng palengke. Si Kevin ay nagtago sa Mindanao para maging pahinante, namumuhay sa takot. Si Thomas ay isang Grab driver ngayon, palaging tulala at nagsisisi. Para sa mga kababayhan na nakikinig at nagbabasa nito, ang kwento kong ito ay isang patunay na pwede tayong bumangon at lumaban. Tayong mga babae, kapag pumasok sa kasal, handa tayong magsakripisyo. Pero ang sakripisyo ay para lang sa mga taong marunong magpahalaga. Para sa mga sakim, ang pagtitiis ay isang pagpapakamatay. Ang pinakamalaking natutunan ko, ang financial independence at malinaw na pag-isip ang pinakamalaking sandatangang isang babae. Ang perang pinahirapan niyo, huwag niyong ibibigay para lang sa reputasyon ng pamilya o utang na loob. Ang totoong pamilya ay hindi kukunin ang huling yaman mo para pagtakpan ang kanilang nga bisyo. Kung nakakulong ka ngayon sa isang toxic na pamilya, huwag kang umiyak. Hindi nare-resolba ngang luha ang problema.
natutuwa lang ang makaawe mo. Gamitin mo ang utak mo, mangolekta nga ebidensya, gamitin ang batas, at lumaban ng patas. Huwag matakot sa anuman o hiwalayan. Ang pag-alis sa isang bulok na relasyon ay hindi kabiguan, kundi isang kalayaan at pagkakataon para ipanganak kang muli mas matatag, mas mayaman, at mas buo bilang isang babae.